Mahigit 1,200 kilometro mula Ukraine, may pinangangalagaan ang Russia na hindi mapapalitan. Isa pang unahing ugat na nagpapasok ng pera sa makinarya ng digmaan ni Putin ay itinago. Akala ng Russia, ligtas ang ugat niyon. Biniyak ito ng Ukraine sa isang surgical strike na nagbago ng lahat. Winasak ng Ukraine ang mahalagang pasilidad ng langis. Walang nagawa si Putin kundi panoorin ang pagdurugo ng ugat habang ipinapakita sa kanya ng Ukraine ang bagong realidad ng digmaang siya ang nagpasimula. Tara sa Republika ng Tatarstan. Matatagpuan sa tagpuan ng mga ilog Kama at Volga. Hindi dapat napabilang ang Tatarstan sa radar ng Ukraine. Nasa loob ito ng Russian Federation at napakalalim ng lokasyon. Kaya kailangang maglakbay ng drone ng Ukraine ng mahigit 1,000 kilometro para marating ito. Dapat ligtas at panatag ang republika. Kaya dito inilalagay ni Putin ang ilan sa pinakamahalagang pasilidad ng langis ng Russia. Dahil imposibleng pasabugin ng Ukraine ang langis doon. Siguro nahuhulaan mo na kung saan patungo ang usapan natin. Nagkamali ng malaki si Putin at pinatunayan lang ito ng Ukraine sa pamamagitan ng isang matinding pag-atake noong Pebrero 23 na yumanig sa Russia at, gaya ng malalaman mo mamaya, nagdulot ng malalaking problema sa isang pipeline na inaasahan ng Russia para mapanatili ang maruming pera na nakukuha nila mula sa kanilang langis. Sa pagsikat ng araw sa distrito ng Almetyevsk, naranasan ng mga tao ang isang umagang di malilimutan, walang mapayapang paggising. Imbes, tunog ng sirena at busina ng pabrika ang umalingaw-ngaw, habang malalakas na pagsabog ang yumanig sa distrito. Hindi mga sandatang tumarget sa sibilyan ng Almetyevsk ang sanhi ng mga nakakatakot na pagsabog na ito. Totoo, nagpadala ang Ukraine ng malalakas na long-range na sandata sa distrito. Ngunit nakatutok lang ang mga ito sa pangunahing oil pumping station ng Kalyukino na pagmamay-ari ng JSC Transneft Prikamya. Ang mga drone ng Ukraine ay bumiyahe ng mahigit 1,200 kilometro o mga 700 at 45 milya para marating ang target na ito. At isa-isa nilang tinamaan ang isang pumping station na nagpapakain sa napakalaking Druzhba pipeline na ginagamit ng Russia para kumita mula pa noong simula ng pananakop ni Putin. Ang tinamaan ng Ukraine ay hindi isang ordinaryong pasilidad ng langis. Gaya ng paliwanag ng New Sky sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, ang Kalyukino ay isang pangunahing ugat ng langis ng Russia. Estratehikong tagahalo ito ng enerhiya ng Russia kung saan kinokolekta ang langis mula kanlurang Siberia at Ural-Volga. Dito, ang mga hilaw na materyales ay hinahalo sa tamang kondisyon para sa export at ipinapadala sa Druzhba Oil Pipeline at Sea Terminal, ayon sa outlet tungkol sa tinamaan ng Ukraine noong Pebrero 23. Sinundan ito ng posibleng pangunahing dahilan kung bakit napili ng Ukraine ang pumping station na ito. Halos 1/4 ng lahat ng export ng langis ng Russia ay dumadaan sa partikular na istasyong ito. Pag-uusapan natin sandali ang pinsalang pinansyal ng Ukraine sa Russia. Bago iyon, mag-focus muna tayo sa mas konkretong pinsala na nakikita natin matapos ang pinakabagong pag-atake sa malalayong target ng Ukraine. Ayon sa UKR Inform, ang mga drone na ipinadala ng Ukraine sa Tatarstan ay pinapatakbo ng Security Service of Ukraine, SBU, at maraming tama ang naitala sa pag-atake. Ayon sa source mula sa SBU, 6 na pagsabog ang narinig sa Tynerget na pumping station at hindi bababa sa isang drone ng Ukraine ang direktang tumama sa oil tanks ng pasilidad. Nagdulot ito ng malaking sunog at kumalat na ang mga larawan at video nito sa Telegram. Karaniwan, ang Astra ang unang nagbunyag ng lawak ng pinsalang ginawa ng Ukraine sa lihim na oil artery ng Russia. Nagbahagi ito ng ilang video na kitang malayo ang kuha mula sa lugar ng pag-atake ng Ukraine. Kita ang malalaking apoy sa gabi at gamit ang geolocated na larawan. Nakumpirma ng Astra na ang Kalyukino Pumping Station ang tinamaan ng drone assault ng Ukraine. Ang unang frame ay mula sa 3.5 hanggang 4 na kilometro mula sa OPS. At ang pangalawang video ay mula sa 5 kilometro ayon kay Astra sa mga video nitong nagpapakita ng laki ng sunog na dulot ng Ukraine. Para makita ang apoy sa malayo, dapat sobrang laki nito at maaring abutin ng araw bago mapatay. Kahit mapatay ang apoy, haharapin pa rin ng Russia ang mahirap na pagkukumpuni na maaring magpatigil sa oil pumping station ng ilang linggo, hindi buwan.
Dahil sa malaking apoy na malinaw na nakita, ginawa ng Russia ang usual nitong ginagawa kapag may matagumpay na pag-atake ang Ukraine. Todo pagsisinungaling. Ibinahagi ni Militani ang mga pahayag ng mga opisyal ng Russia matapos ang pag-atake na nagsabing na-neutralize ng mga air defense system na nakaduty ang isang UAV sa himpapawid ng Almetyevsky District. Nagkaroon ng sunog sa industrial zone dahil sa pagbagsak ng debris. Russia, gagamitin na naman ba natin ang drone debris na dahilan? Isang sunog na kitang-kita mula sa 5 kilometro o mga 3 milya ang layo ay dulot ng mga piraso ng bakal at plastic na debris na nagkataong tumama na naman sa mismong bagay na gustong tamaan ng Ukraine. Kung ganito kahina ang depensa sa himpapawid ng Russia, mas mainam pa sigurong utusan ni Putin na barilin na lang ang mga target ng Ukraine. Hindi na kailangang magkunwari ang Russia na naging kapaki-pakinabang ang mga depensang iyon laban sa mga drone ng Ukraine. Muling tumama ang pinakatumpak na debris ng drone sa mundo at ayon kay Militani, nawalan ang Russia ng pumping station na naghahalo ng langis mula sa iba't ibang teritoryo bago ito dumaan sa Druzhba pipeline. Kapag maayos ang operasyon, ang Kalyukino pumping station ay nagseserbisyo sa mga pangunahing refinery ng Russia at nagpapadala rin ng langis sa ilang bansang patuloy na bumibili mula sa Russia kahit may mga parusa kay Putin. Parang tinutukan lang ng Ukraine ng gitnang daliri ang isa sa mga bansang binibigyan ng ilegal na langis ng Russia. Babalikan natin ang bansang iyon mamaya. Ayon kay Militani, ang pumping station na tinamaan ng Ukraine ay kayang magbomba ng hanggang 300 at 50,000 tonelada ng langis kada araw. Ayon sa outlet, 4.2 milyong tonelada daw ito kada taon, pero hindi tugma ang total na bigat. Ang ibig sabihin siguro ng Militani, 300 at 50,000 tonelada ng langis kada buwan ang tinatanggap ng Kalyukino Station, kaya 4.2 milyon kada taon. O baka mali lang ang kanilang bilang. Ang 300 at 50,000 tonelada ng langis kada araw ay katumbas ng 100 at 27.75 milyong tonelada taon-taon, na halos tugma sa mahigit 100 milyong tonelada ng langis na binanggit ni Dr. Eric Rudenshold, Senior Fellow sa Caspian Policy Center, sa post niya tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa LinkedIn. Ang mahigit 100 milyong bilang ang tila pinakamalamang na tama, at ito ang magdadala sa atin sa mga dahilan kung bakit isinagawa ng Ukraine ang partikular na pag-ataking ito. Ang pangunahing dahilan ay ang paglutas ng problema sa Druzhba pipeline. Binanggit natin na ang Kalyukino Station ay nagpoproseso ng 30% ng krudong langis na ipinapadala ng Russia sa mga pangunahing export route gaya ng Druzhba pipeline. Ang langis na iyon ay nagmumula sa iba't ibang pinagmulan, kabilang na ang mismong Tatarstan, pati na rin ang kanlurang Siberia, Bashkortostan at Udmurtia. Sa madaling salita, ang pinabagsak ng Ukraine ay isang mahalagang bahagi sa isang napakalaking network na umiiral lamang para patuloy na dumaloy ang pera papasok sa Russia. Bago inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, ang perang iyon ay tumutulong sa mga mamamayang Ruso. Ngayon, ginagastos ito sa mapaminsalang pananakop na sinimulan ng leader ng Russia 4 na taon na ang nakalipas. Ang Druzhba pipeline ay kayang magdala ng 2 milyong bariles ng langis mula Russia kada araw, ngunit hindi tiyak kung laging naaabot ito. Kung ipagpapalagay natin na naaabot ang pinakamataas na kapasidad, ibig sabihin nito ay milyon-milyong dolyar na halaga ng langis ang inililipat ng Druzhba pipeline para sa Russia bawat buwan. Kahit na may price cap na 44.10 na inilagay sa Russian crude oil ng European Union (EU), ang 2 milyong bariles bawat araw ay umaabot sa 88.2 milyong dolyar. I-multiply mo yan sa 300 at 65 araw at makakakuha ka ng halos 32.2 bilyong dolyar kahit may malaking diskwento ang Russia sa kanilang krudong langis dahil sa parusa ng EU. Hindi lahat ng langis sa Druzhba pipeline ay binebenta sa ibang bansa. Tulad ng nabanggit namin kanina, ang ilan dito ay ipinapadala sa mga refinery sa loob ng Russia. Malaking panalo para sa Ukraine ang pagwasak nila sa pumping station na nagpoproseso ng halos 30% ng krudong langis sa Druzhba pipeline. Nalulugi ang Russia ng milyon-milyong dolyar bawat araw habang hindi pa naaayos ang pumping station na tinamaan ng Ukraine. Dahil sa sobrang laki ng sunog, malamang hindi pa alam ng Russia ang lawak ng pinsalang aayusin.
kaya matatagalan bago gumana ulit ang Kalyukino Station. Ayon sa New Sky, nagdulot ng domino effect sa buong Transneft logistic network ang ginawa ng Ukraine. Hindi madadala ang langis sa mga kailangan ng Russia dahil sira ang pumping station. Ibig sabihin, ang krudong langis na dapat ay nasa biyahe na ay kailangang iimbak muna na nagdudulot ng backlog. Hindi na pwedeng magpadala ng mas maraming krudo sa mga imbakan na punong-puno na ng langis na dapat sana ay naipadala na. Sa kabilang dulo ng pipeline, ang mga Russian refinery na dapat gumagawa ng gasolina at iba pang produktong gawa sa langis ay kailangang harapin ang mga pagkaantala. Pati na rin ang mga bansang patuloy na nag-aangkat ng langis mula Russia gamit ang Druzhba pipeline. Sa export, nabanggit namin na ang pag-ataking ito ay parang pagtaas ng gitnang daliri ng Ukraine sa isang bansang nabanggit namin kanina. Malapit na naming sabihin sa inyo kung anong bansa iyon. Pero bago namin gawin iyon, nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button na iyon. Ngayon, tiyak na magagalit ang Hungary dahil sa Druzhba domino effect na ginawa ng Ukraine. O mas tumpak, siguradong magagalit ang Prime Minister ng Hungary na tagapagtanggol ni Putin, si Viktor Orban, dahil sa ginawa ng Ukraine sa Druzhba pipeline. Galit si Orban dahil hindi pa inaayos ng Ukraine ang bahagi ng malaking pipeline na dumadaan sa teritoryo nito papuntang Hungary. Dahil sa galit ni Orban sa di umano'y pag-insulto, pinipilit niyang pigilan ng EU ang 70 bilyong euro o 100 at 6 na bilyong dolyar na pautang para sa Ukraine mula sa na-freeze na ari-arian ng Russia sa EU. Hindi tumutol ang Hungary dahil naintindihan nilang hindi maapektuhan ang pinansyal na obligasyon ng utang, ayon kay Orban sa ulat ng Politiko noong Pebrero 23. Dagdag pa niya, ang mga nangyari kamakailan ay nagpaisip muli sa akin tungkol sa aking posisyon. Ang mga pangyayaring iyon ay tila ang mabagal na pagkilos ng Ukraine sa pagkukumpuni ng Druzhba pipeline sa sarili nitong teritoryo. Si Orban ay sinusubukang ipakita na agresibong hinahadlangan ng Ukraine ang Hungary sa pagbili ng langis mula sa Russia. Narito ang twist. Russia ang unang dahilan ng pagkasira ng Druzhba pipeline sa Ukraine. Tinamaan ng drone attack ng Russia ang pipeline na nagsusupply sa Hungary at Slovakia. Kaya mapapaisip ka kung bakit kailangang ayusin ng Ukraine ang sinira ng Russia. Kung takot si Orban mawalan ng langis mula Russia, dapat niyang hilingin kay Putin na itigil ang pag-atake sa Ukraine. May halos 70 araw na reserba ng langis ang Hungary at Slovakia. Kaya hindi kailangang magmadali ang Ukraine na ayusin ang pipeline na sinira ng Russia. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ng Hungary na iveto ang pautang ng EU hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Kaya ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine ay parang isang malaking insulto kay Orban. Kung magrereklamo ang punong ministro ng Hungary tungkol sa pinsalang ginawa ng Russia, pwedeng palalain pa ito ng Ukraine sa pamamagitan ng pagtigil ng langis na dumadaan sa Druzhba pipeline mula sa pinagmumulan nito. Siya nga pala, inaprubahan na ng Konseho ng European Union ang 2 batas na magbibigay daan sa pautang na gustong ipagkaloob ng EU upang maging legal ito para sa Ukraine sa Pebrero 24. Kaya maaaring hindi kasing seryoso ang banta ni Orban sa veto gaya ng inakala. Kasunod nito, tinarget ng Ukraine ang Kalyukino Pumping Station dahil alam nilang malaki ang magiging pinsala nito sa federal na budget ng Russia. Manatili kayo dahil bago natin talakayin iyon, may isa pang madalas di napapansing epekto, ang psikolohikal na aspeto. Isipin ninyo ang paraan ng pag-atake ng Ukraine sa Kalyukino. Nagpadala sila ng mga drone, ayon sa New Sky, malamang E-300 Enterprise long-range drone na lumipad ng higit 700 at 40 milya papuntang Russia. Ayon sa ulat, ang mga drone ay lumipad ng mababa sa kagubatan at tabing ilog at tinamaan nila ang target ng sobrang eksakto na ilang talampakan lang ang margin of error at nagawa ng mga drone ang lahat ng iyon matapos ang mga biyahe na umabot ng halos 10 oras. Na lahat ng oras na iyon ay ginugol ng mga drone sa paglipad ng mag-isa nang hindi nasisira ng mga air defense ng Russia. Malaki ang psikolohikal na pinsalang dulot ng ganitong pag-atake. Hindi dapat targetin ang mga lugar tulad ng Tatarstan. Akala ni Putin na ligtas sa panganib ang lahat ng lugar sa Russia, lalo na ang malalayong rehiyon tulad ng Tatarstan. Nang simulan niya ang pananakop, pero hindi pala. Ang mga sirenang tumunog habang nasusunog ang Kalyukino
ay nagpaalala sa mga taga-Tatarstan na dinala ni Putin ang bansa sa digmaan na bumabalik at lumalalim pa sa loob ng Russia. Ang pagsasara ng paaralan at suspension ng paliparan kapag may drone ng Ukraine ay paalala pa rin. Nabasag ang tiwala ng mga Ruso kay Putin dahil sa mga pag-atake ayon kay Kirilo Budanov, dating hepe ng intelihensya ng Ukraine na ngayoy pinuno ng opisina ng Pangulo. At sinabi niyang mangyayari ito noon pang Setyembre 2024. Ang mga unang pag-atake ng Ukraine sa Russia ay nagtagumpay sa isang mahalagang layunin. Ang paniniwala ng mga mamamayang Ruso na sila ay naninirahan sa isang ligtas na bansa ay nabasag, paliwanag ni Budanov, at idinagdag pa niya na ito ang pangunahing tagumpay ng lahat ng mga malalalim na pag-ataking ito. Bagamat hindi pangunahing tagumpay ng malalalim na pag-atake ng Ukraine, noong 2026 ang psikolohikal na presyon, malakas ito kaya pati si Putin ay natatakot. Noong Marso 2025, iminungkahi ni Putin ang bahagyang tigil putukan imbes na kabuang tigil putukan at iginiit na saklaw nito ang malalayong pag-atake. Takot si Putin sa long-range drone ng Ukraine at sa maaaring pinsala nito sa mga tao ng Russia. Sa huli, nanonood si Putin habang unti-unting nauubos ang pera ng bansa niya dahil sa mga pag-atake gaya ng sa Tatarstan. Dahil dito, balik tayo sa usaping pinansyal. Ayon sa New Sky, malaking dagok sa federal na budget ng Russia ang ginawa ng Ukraine dahil karamihan ng pondo ay galing sa buwis ng mga kumpanyang langis at gas na gumagamit ng mga pipeline tulad ng Druzhba. Kapag bumagsak ang isang pangunahing pumping station, ibig sabihin ay mas kaunti ang kinikitang pera gaya ng napag-usapan natin kanina. Pero hindi natin napag-usapan kung gaano ka-eksakto ang timing ng huling pag-atake ng Ukraine. Sabi ng Oxford Institute for Energy Studies, ang langis at gas ay nagdadala ng 30-50% ng taunang kita ng federal na budget ng Russia. Kahit hindi nakadepende ang Russia sa iisang pinagkukunan, mataas pa rin ang porsyento, kaya anumang abala sa kanilang enerhiya ay magdudulot ng malaking problema. Ngayon, dahil malaking bahagi ng budget ng Russia ay napupunta sa digmaan sa Ukraine at apektado ang mga Ruso, tinututukan ng Ukraine kung paano palalalain pa ang sitwasyon ng budget ng Russia. Bakit? May krisis na sa budget ang Russia at lalo pa itong titindi ngayon. Ayon sa Moscow Times, noong ika-6 ng Pebrero, nagtala ang Russia ng federal na kakulangan sa budget na $20.3 bilyong noong Enero, habang ang kita nitong $30.7 bilyong ay 11.6%, mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Ang kita mula sa langis at gas ay bumaba ng 50% sa pinakamababang antas sa loob ng 5 taon. Kaya't ang Enero 2026 ay naging buwan kung kailan kumita ang Russia ng pinakamababa mula sa pinakamahalaga nitong sektor kumpara sa kahit anong panahon ng digmaan. Mahalaga ito dahil may kakulangan sa budget ang Russia na $49.4 bilyong para sa 2026. Ngayong Pebrero pa lang, halos kalahati na ng halagang ito ang kasalukuyang kakulangan. Kung magpatuloy ang sitwasyon sa Russia, maaabot nila ang target bago matapos ang unang kalahati ng 2026, lalong dumadami ang pasaning ekonomiya ng Russia dahil sa estratehiya ng Ukraine na death by 1,000 cuts, na paulit-ulit tinatarget ang langis ng Russia. Sa pagdagdag ng mga pag-atake sa mga pumping station, bukod pa sa mga strike sa refinery, na nakita nating tumindi noong 2025, ipinapadala ng Ukraine ang mensahe kay Putin na kaya nitong tamaan ang langis ng Russia kahit saan ito naroroon o kahit saan pa subukang itago ng Russia. Nagsimula na ang katapusan ng digmaan ni Putin. Dahil sa Tatar Strike, lalong pinaigting ng Ukraine ang mga atake na magdudulot ng malaking pagkalugi sa Russia bago pa makuha ni Putin ang mga teritoryong kailangan niya. At kung pag-uusapan ang mga makasaysayang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia, ilang linggo pa lang ang nakalipas nang pinag-uusapan natin ang isa sa pinakakahanga-hangang malalim na pag-atake na naisagawa ng Ukraine. Wala nang ligtas na lugar sa Russia, pati na ang mahalagang lokasyon sa digmaan ng kanilang mga misil. Kung nais mong malaman ang tungkol sa pagsisimula ng Ukraine sa Pebrero gamit ang malayuang pag-atake, panoorin ang Novi. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa malalalim na pag-atake ng Ukraine. Salamat sa panonood.